So, here's the dining area. May mirror dito sa may window dati. Pero, since firewall na yan, ipapakover na lang namin tong window na to. At saka itong door na to, wala na to. Wala nang access talaga yan. Then, ito na yung sa kitchen. Grabe. Ang daming alikabok. Ang dami namin lilinisin. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung update dito sa may dining area. So, yan, sarado na yung pintana. And then, hinihintay ko pa yung cabinet na i-install dito. And then, ito na yung sa harap ng gym. So, ayan din, naiayos na yung wall. Hinihintay lang daming delivery din nung ilalagay namin ito sa wall na to. So, ang daming kalat sa bahay ngayon. Actually, medyo nakapaglinis na ako. Ito yung salamin dun sa dining area. Install na rin namin yan sa ibang part na ng bahay. Ito yung mga mirror stock na in-order namin sa Lazada nung 8/8 sale. The original plan was lagyan talaga ng buong mirror itong dining area. Kaso nagpa-quote kami at 28,000 yung kinote sa amin. So, napakamahal. Parang hindi namin kayang budgetan para for 28,000. So, nag-isip kami ng ibang option. And then, ito yung nahanap namin. Itong mga mirror stock. So, whole body mirror siya. Then, 4 pieces sa isang box. And 1 for 49 lang ang bili namin sa isang box. So, we ordered 6 sets nito. So, lumalabas. Nagkaroon pa siya ng sale noon, nung Lazada nga. Ang binayaran lang namin ay nasa 8,300 lang. Lalagay ko na lang sa screen kung magkano yung total na binayaran namin. And also, lalagay ko na sa description box yung link nitong binilhan namin sa Lazada para if ever na gusto nyo rin siya, ay pwede rin kayong umorder. Sobrang laki na natipid namin dahil ito na lang yung ginamit namin instead na magpagawa kami ng buong mirror para dito sa dining area. Imagine from 28,000, 8,300 na lang ang nagastos namin para sa mga mirror to. Kaya sobrang happy kami na ang laking savings ang nakuha namin sa pagbili ng mirror stock na to. Then, sinukat na namin yung paglalagyan namin ng mga mirrors, kung paano namin siya gustong i-place doon sa aming wall. Siyempre, gusto namin talaga na pantay-pantay maging itsura niya, pantay-pantay maging space niya, kaya talagang sinukat namin siya ng maigi. So, yun yung first step na ginawa namin after namin ma-unbox yung lahat ng mga mirrors. Then also, makikita nyo, itong mga styro, siya yung mga nakalagay dun sa mirrors, dun sa packaging niya. Then, ginamit namin yun, and dinikit namin sa wall para ma-visualize namin ano yung itsura niya dun sa mga spacing na ginawa namin. Para kung okay na kami doon, then we'll go ahead and kakabit na namin siya sa gun spacing. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling. To your tight, I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now. Pakita ko lang ulit sa inyo yung before shot ng ating dining area bago ko ipakita sa inyo at i-reveal itong maging itsura niya after ng makeover.
Nakita niyo yung mga windows na wala ng silbit at itong door na hindi na rin talaga magagamit dahil firewall na nga yung likod nito. Then, ito siya after ng matakpan yung window. And then, ito na ang itsura after ng makeover. So, ayan, nakita nyo na yung ating wall dito sa dining area na minake-over natin. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo yung main reason bakit tayo nag-makeover din ng wall sa dining area. Actually, ang pinaka-main reason talaga ay gusto namin maglagay ng additional closet dito sa dining area para may pwesto na yung aming mga cleaning materials. So, yun yung aming utility closet. So, pakita ko na sa inyo yung aming utility closet. So, itong wall nito, so akala nyo part lang siya nitong wall at wala tong kung ano man sa likod, but this is our utility closet. So, ayan, ilang natin siya, ha? Presenting my armory. Yan, dito nakalagay lahat ng cleaning weapons ko. Sobrang happy ako na nagawa talaga tong closet na to kasi alam niyo naman na OC tayo or talagang alam niyo naman na gusto ko lahat talaga ng gamit sa bahay ay naka-organize. So meaning, lahat ng gamit dapat may sarili-sariling pwesto. At lahat ng gamit ay nasa pwesto palagi. Actually, may pwesto naman yung mga gamit dati. Yung aking wireless vacuum, nakalagay siya sa loob ng pantry, pati yung aking squirt mop, nasa loob ng pantry nakalagay. And then yung steam mop naman, doon siya nakalagay sa vanity closet, doon sa vanity na cabinet na patungan ng aquarium. But syempre, hiwa-hiwalay sila, kaya ayoko pa rin ng gano'n. So, gusto ko nasa isang pwesto lang yung pupuntahan mo. Kaya ito na, finally, yung sagot talaga. Yung magkaroon ng utility closet para lahat sila sama-sama na dito. Makikita ninyo, ayan, meron ditong automatic latch. So, yan yung nilagay ni Daddy, install niya dito sa closet kasi para hindi na namin kailangan lagay ng door handle dito sa may pinakapinto. Para mukhang seamless siya, tsaka parang wall nga lang din to. Nakatago yung mga cleaning materials namin. So, pag dinanyan mo siya, sinara mo, ayan, magkiklik lang to, and then close na siya. And then, press mo lang ulit, and then mag-o-open na to. So, kaya pag gusto nyong itago yung mga
door ng inyong mga closet or kung gusto nyo hindi na maglagay ng handle, yan, ito ang sugot, itong mga automatic na latch. So, itong mga basket sa taas, itong isa, nakalagay dito, yung mga accessories natin ng mga cleaning materials natin, nung steam mop, nung squirt mop, at saka ng robo vacuum. So, dyan nakalagay yung iba pa niyang attachment, yung mga extra pads, at saka kung ano-ano pa na gamit para dun sa mga cleaning material, cleaning equipment na yon. And then this one naman, mga rugs ang laman niya. And then at the bottom, meron pa tayong dalawang baskets. Yung isa ay mga rugs na color-coded. Color-coded siya kasi meron tayong rug for kitchen, para sa panglinis ng mga glass. And then, meron tayong panghalama at meron tayong multi-purpose na rug. So, lahat yun, iba-iba yung kulay para hindi magkapalit-palit pag gagamitin. Then, yung isang basket naman ang laman yan, yung ating mga cleaning supplies. So, ayan na yung laman ng ating utility closet. Ito na ang aking weapon. So, choose your weapons, guys. So, ayan ang mga kasama ko araw-araw sa paglilinis at pagkikip na maayos ng aming bahay. Siyempre, ito, yan ang ating Xiaomi Dreamy V10 na wireless vacuum at yung mga attachment na nandyan din. And dito sa may baba, meron na dyan outlet dahil dyan din naka-charge yung aming wireless vacuum. So, pag binabalik namin dyan, nakasaksak na palagi yan para na-charge siya palagi. Kasi namamatay naman yung charger niya kapag full charge na siya. And then, this one naman, ito yung ating steam map. And then, yung mga attachments niya, pakikita ko kung saan siya nakalagay. And then, syempre, meron tayong fire extinguisher. Isa pa sa ating mga favorite weapons, itong ating 2-in-1 na Xiaomi TV900 Sweep and Squirt Mop. Yan. So, ito yung mop na ginagamit ko madalas kapag gusto ko lang talaga maglinis ng sahig. Pero pag gusto ko yung sanitize yung sahig ko, ito yung ginagamit ko. Yan. And then, let's go to the basket. And then, yung baba, ayan naman yung mga basket. This one naman, ay ang laman nito ay mga rugs. And this one naman, stocks namin ng mga cleaning supplies. So, yung laman ng ating mga basket, nakita nyo, ito yung mga rugs natin. Color-coded yung ating mga rugs. Depende syempre sa use yan. At ito naman yung ating mga cleaning supplies. So, yung ibang cleaning supplies natin, nasa under sink siya dahil mas dun siya ginagamit. Nandito lang is yung ating Lysol na disinfectant multipurpose cleaner. Andito rin yung stock natin ng Method na all-purpose cleaner. And then this one naman, pang sofa to cleaner at saka fabric protector yan. And syempre meron tayong mga dehumidifier. Papakita ko rin sa inyo yung under sink namin na lalagyanan ng mga cleaning supplies. So ito yung nasa baba ng ating utility closet. Then ito yung isang basket sa ating top na shelf. Yan, ito yung mga ating other attachment ng ating steam mop, and then pads ng ating squirt mop, pad ng steam mop, and then yung para sa ating robo vacuum naman. And then ito naman yung ating under sink na storage, guys. Kasi marami nagtatanong at gustong makita tong aking kung paano ko ino-organize tong under sink. So papakita ko na rin sa inyo. So itong kabilang side, ayan. Dito nakalagay yung ating mga sponge at saka yung supplies ng ating dishwashing liquid na pag ginagamit pang hand wash. So, ito naman sa taas, dito naman nakalagay yung ating dishwashing tubs para sa dishwasher. And then, meron din tayong baking soda, panggamit kapag may mga kailangan linisin na mahirap tagang linisin. And then, may hand gloves tayo sa likod. At dito rin nakalagay yung ating mga garbage bags. So, ayan. Dito rin nakalagay yung aking roach gel. So, itong pinaka-effective na roach gel, guys, na nagamit ko, itong Bayer na Blatanex. Actually, wala naman masyadong ipis ito sa bahay, pero nagkaroon ng ipis na maliliit, yung sobrang maliliit. And then, syempre, ayoko mangyari yun. So, ayan, tinry namin tong Blatanex na roach gel. Talagang namatay sila. Kaya, ayan, nag-stock na rin kami. Kasi yung mga ipis na yun, galing talaga sila sa labas. And then, pa nakapasok ng bahay, syempre, naghahanap sila na makakain. So, ayun. Ito ang ginamit namin. And, finally, nawala naman sila kaagad. Next, ay ito naman.
Dito naman nakalagay yung ating mga hand towels dito para sa kitchen. And dito nakalagay yung rugs ko na iba pa para sa kitchen. So, ito yung pamunas ko dito sa kitchen. And then, ito namang isa para sa mga stainless steel to. At saka sa glass. So, ito yung ginagamit ko na rug. Tapos, meron tayo sa likod na isang gamit na hand gloves. So, doon siya nakalagay sa pinakalikod. Then, ito namang sa baba. Ayan. Meron tayong Cif na kitchen cleaner. And then, meron tayong Mr. Muscle na glass cleaner. Then, sa likod, iba pa nating supplies, mga declogger, and then, yung para sa tiles natin, meron din Baygon, at saka meron din Pine-Sol. So, yun lang naman ang laman nung undersink. And then, itong mga tray na to ay nabili ko sa Lazada. Lokapin po ang brand. So, ilalagay ko na sa description box ulit ito, pero nasa Lazada haul ko po ito. Nalagay ko po ulit to para kung gusto nyo rin bumili nitong mga organizer ko na yan. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching at thank you po dahil lagi pa rin kayong nandyan at inaabangan nyo palagi ang ating mga uploads weekly. And thank you po dahil 13K subscribers na po tayo. And kung di pa po kayo nagsusubscribe, ay i-hit nyo na po yung subscribe button and also ang notification bell para lagi kayong nanonotify kapag may mga bago po akong vlogs weekly. And then abangan nyo po dahil magpapag-giveaway po ulit tayo kapag na-reach po natin ang 20K subscribers na milestone. Kaya subscribe na po kayo. Again, thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless! Bye!